Hello guys, it's Sir Troy. So nandito tayo ngayon sa Bristol Motorcycle Cabanatuan Branch. At ngayon sa harapan natin, meron tayong bagong-bagong Fortress 400. Expressway legal na to at ito yung isa sa mga bago ni QJ Motor. At ngayon, alamin natin yung kanyang specification, features at presyo. So tara, simulan na natin ang video. So, Fortress 400 from QJ Motor. So, napakalaki niya. Napakalaki niyang maxi scooter, no? So, kung i-compare natin siya sa ibang 400cc maxi scooter na meron, si Bristol, hamak laki nito. Tapos, dito sa upuan, no? Meron siyang sapo. Actually, malaki yung sapo niya. Sandalan talaga. So, ngayon, sisilipin natin yung specifications nito, features, at magkano nga ba si Fortress 400. Pero bago lahat, i-walk around ko muna kayo sa bike na ito. Okay, Fortress 400. So ito yung itsura ng harapan niya, no? Napaka-bangis. Para siyang may hawig sa alam niyo yun, yung ganito niya, yung pisngi niya, no? Para siyang may hawig sa mga motor ng CF. Tapos naka-LED na, may daytime running light. Ayan. Ang ganda ng mukha, napaka-aggressive, ano? Tapos, meron tayong malaking windshield dito, visor. So, yan ay electronically adjusted na. Ayan, hindi na siya manual, electronic adjust na siya. Tapos, dito naman sa fender, sa harapan, ayan, mahaba parehas. Tapos, malapad. So, yung kulay pala niya, hindi siya yung sobrang tingkad na silver. Metallic siya, metallic silver. Tapos, disc brake natin sa harapan, dalawa, naka-vibre. Ayan. At kada disc brake, kada rotor merong vibre 4-pot caliper. Bali, na nga yan? 8-piston brake caliper na yan. Kasi meron dyan, tapos dito pa sa kabila. So, ABS na rin yan, front and rear. Meron tayong added reflectors dito sa gilid, So, turning signals natin, malaki. Nasa ibaba, nasa gilid, nasa pisngi ng fairings. And then meron tayong logo rito, QJ Motor. Sa footboard naman natin, kakaiba yung footboard niya, no? Hindi siya yung totally na ilalapag yung paa dito pag gusto mong iunat. Para siyang lang, nakaganyan lang. Ayan, nakaganyan lang siya. So okay na rin, malaki na rin, malapad na rin yung kanyang footboard. Tapos meron tayong ibang fairings na plastic bukod dito sa silver. Meron tayong matte black. Dito naman sa footrest ng ating OBR, malapad Tapos kung mapapansin nyo nga yung upuan natin, napakalaki nung kanyang sandalan. So sa exhaust natin, single barrel lang siya, malaking muffler, Tapos ang laki ng heat guard niya. So meron tayong center stand, meron din siyang side stand with kill switch. Tire hugger, ayan. So dual shock siya. Dalawa yung kanyang shock absorber with coil spring at adjustable din sila. Ayan. So sa likod naman, hindi lang masyadong makita pero naka-vibre din siya. Naka-vibre disc brake din siya, Single pot, ABS din. So sa gulong, ayan, 150/70, rim 14, alloy casted mugs. And then sa harapan naman, ang size ng gulong natin dito ay 120/70, rim 15. Tapos naka-alloy casted mugs din siya. Tubeless, parehas. So CVT, ayan, napakalaki ng CVT. At pagdating naman sa maintenance at pyesa ng Fortress 400 natin, meron na rin ito sa mga kasa. Kasi hindi naman nila ilalabas ito sa market kung walang spare parts. So yan yung ibang pangunahing tanong sa atin kapag napapanood nila yung mga bike review natin, kung mayroong mga pyesa. Yes po, hindi po nila ilalabas yung mga motor na yan kapag walang spare parts. Ayun yung radiator natin, nasa baba. Meron siyang air vent dyan. So top box ready na rin siya. Top box bracket meron na, napakalaki. Tapos yung grab rail natin, napakalaki. Silipin natin yung under seat storage natin. Ayan, meron siyang dun, So dito kanina sinukat ko, kasya yung full face dito, So para malaman nyo, ito, meron tayong full face helmet dito. Actually medyo malaki itong helmet na ito Ayan. Kasyang-kasya yan. Yun, lock na siya. And then hindi ko sure kung kasya ang half face doon sa gawi. I think half face kaya kasi pag tinaas yung visor dito yung suksukan ng helmet Yes, I think kasya nga yung isang half face dyan.
Ayan, additional sa mga kasama sa mga motor pag nag-purchase kayo is yung kanilang basic tools or primary tools. So sa texture ng ating seat cushion or seat cover, medyo fine siya. Para siyang liha pero fine siya. Tapos merong kulay gray na texture dito for aesthetic. Tapos meron tayong dalawang side pocket dito sa harapan. Hindi lang siya mabuksan kasi wala pa siyang battery. At ang isang astig na feature nito, bukod sa merong mechanical key, pwede na rin siyang keyless. Ito. Alam niyo yung parang mga card sa hotel na pag itatap nyo lang na ganyan, mag-on na siya. So ganun po siya. Ganun po gumagana itong mga card na ito. So kung akalain nyo sila ay keychain, hindi po sila keychain. Actually yan yung inyong keyless switch para dito sa motor na to. So gusto ko yung ano niya, no? Gusto ko yung windshield niya, napakalaki. Very effective ito sa pagbe-brake ng hangin. And then dito naman tayo sa instrumentations natin. So meron tayong passing light and then ating rear brake. Sa grip natin malagkit siya, no? Makapit. Hindi ko sure kung ano ito, yung button na to. Pero meron tayong horn, turning signals, high and low beam, at selector buttons para sa ating TFT display. Ang laki ng TFT display niya, no? So ito yung brochure natin. Halos kasi laki lang ng palad ko. Ayan, no? Halos kasi laki na ng brochure yung panel, yung TFT natin display. And then meron tayong logo ng QJ dyan. May mga ibang design na fairings dito, no? Sa kanyang handlebar. Tapos ang lalaki ng mga nila, fluid canister. Ayan, no? Meron tayong kill switch, hazard, and then yung ating electric starter, grip. And then, front brake. Meron siyang bar end slider, no? Makapal, tapos alloy. Sa ating fuel tank naman, tingnan natin kung mabubuksan natin. Hindi rin. Actually, din siya. I think pagka may battery din, So, yan po ang para sa Fortress 400 natin. So, additional sa mga features niya ay isasama ko na lang din sa vlog natin, So, dito naman tayo sa kanyang tail light. Kung mapapansin nyo, naka V-shape yung kanyang brake light. Tapos, iba rin yung design ng kanyang turning signals. Sa atin namang rear fender, malapad. Meron tayong ilaw para sa plate at added reflectors. And then dito, napaka-premium ng Fortress 400. Hindi siya sticker, emblem siya guys. Ayan. So kabilaan yan. Pati rin yung logo ng ating QJ dyan. Actually, ang ganda ng kulay niya, napaka-premium Silver. Metallic silver. Tapos matte black ganyan. Ito pa yung isa. Okay, so punta naman tayo sa kanyang technical specifications. So tayo, pagka nag-re-review tayo, hindi tayo nagkakabisa or nanguhula. Kaya nga meron tayong brochure. So babasahin natin kung ano yung nakalagay dito para hindi tayo magkamali at magkulang. Okay, para sa kanyang technical specifications, unahin natin ang kanyang engine. So si Fortress 400 ay single overhead cam. Liquid-cooled 400cc engine displacement, belt-driven. Meron siyang bore and stroke na 83mm by 73.9mm, automatic CVT. At ang makina nito ay nagpo-produce ng maximum power of 25.2 kilowatts at 7,500 RPM. At maximum torque of 35.2 Newton meters at 6,000 RPM. So para naman sa kanyang fuel economy, siya po ay gumagamit ng gasoline, premium or unleaded. Meron siyang fuel capacity na 14 liters at approximately fuel consumption na 32 kilometers, up to 32 kilometers per liter. So sa dimensions niya, meron siyang haba na 2,320mm, lapad na 780mm at taas na 1,390mm. Wheelbase niya, 1,565mm. Meron siyang timbang na 195 kilograms. Seat height, 775mm. Ground clearance, 150mm. So, front suspension niya is telescopic port. At sa rear suspension naman natin, double telescopic with coil spring oil dump. So, wheels and brakes naman natin, para sa front tire natin, naka-dual disc siya na merong 4-pot na Vibre disc brake. So, bali, a total of 8-pot calipers or 8-piston brake calipers. At sa likuran naman natin, naka-single piston brake caliper din tayo by Vibre. So, size ng gulong natin sa harapan, 120/70 rim 15 at sa likod naman, 150/70 rim
14. Tubeless at naka-alloy casted mugs. So sa other features niya, keyless, heated grips. Wow, heated grips ano? ABS dual channel, adjustable visor niya, electronic. LED lights, yes, LED na lahat. Screen type niya, TFT panel at ignition system is EFI. So fuel injected po siya. So sa mga color na available natin dito, bukod sa metallic silver natin, meron tayong black at yung parang yellowish gold. Ayan. So testingin naman natin yung kanyang 775mm na seat height. Madali lang siyang itaas baba sa center stand. No? So si Sir Troy merong height na 5'7" at ganito po ang itsura natin sa 775mm na seat height. Tiptoe tayo no, kung paano nyo nakikita yung kanang paa natin, ganun din sa kaliwa. Ang ano lang kasi dito, malapad lang yung kanyang upuan kaya tayo nakabuka ka. Pero kung isang side tayong ganyan, abot naman, nakataas na isang paa natin. Ayan. So, ayan yung itsura ng footrest natin. At kung gusto mo namang unat yung paa mo, hindi masyado. Ganyan lang siya. Nakalabas yung kalahati ng paa. So, mula sa view ko rito, maganda yung view ng kanyang TFT panel, hindi bilad sa araw. Meron siyang sun visor dito na maliit. Ayan. Actually, malaki siya, hindi siya maliit. Para hindi siya sapul na sapul sa araw. Kasi alam naman natin, mga TFT panel, usually nagiging problema niyan pag nabibilad sa araw. Nagkakaroon ng sunog or yung burn marks. At sa timbang naman niya na 195 kilograms, very manageable naman siya. Ayan. Hindi matigas yung kanyang T-post at manageable yung kanyang timbang. Okay, so punta naman tayo sa kanyang presyo. Okay, so para naman sa price details ni Fortress 400. So ito from YL Financing ito. So si Fortress 400 ay may SRP na 349,900, down payment na 69,980 at monthly installment na 12,675 for 3 years. So, kung kayo mag-installment, ito po ang kanilang requirements. Kailangan nyo ng proof of billing, proof of income, post-dated check, bank statement, at valid ID. So, yan ang review natin para dito kay QJ Motor Fortress 400. So, bagong-bago lang ito, ngayong taon lang ito ni-release. Kaya sa mga naghahanap dyan ng maxi scooter, expressway legal, comfy at pagdating sa maintenance, available naman ang kanyang mga parts at fuel efficient na rin. So, isa dapat itong si QJ Motor Fortress 400 sa inyong pinagpipilian. So, yan lang ang vlog natin para kay QJ Motor Fortress 400. At kung gusto nyo pang i-check yung mga ibang bike reviews natin dito sa Bristol, QJ Motor at Motomorini, ayan, subscribe lang kayo sa channel natin at huwag nyo kalimutang i-click ang bell notification para updated kayo pag may bago tayong video. So, ride safe and see you on my next one.